Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Naku po mga kabibig. Parang ito yung statement ni Vice Ganda na gusto niyang isampal sa kanyang mga bashers. Sa mga na-offend sa kanyang mga biro at joke sa Super Diva concert. Doon pa lang pala sa concert ay nagbigay na ng mensahe si Vice Ganda sa mga na-offend. Nagsalita na talaga si Vice Ganda. Kaya ngayon, wala kang mapakinggan na apology letter ni Vice Ganda, mababasa or any video na kung saan Vice Ganda is asking for understanding and apology sa lahat ng nasaktan ng mga DDS at hindi mga DDS na supporters ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa concert pa lang kabibig, may mensahe na si Vice Ganda sa mga na-offend, sa mga jokes niya sa Super Diva concert. Sabi ng iba, dapat madamay si Regine Velasquez. Ooh, parang lumawak na yata yung ano ba, yung kung sino ang pwedeng madamay, kung sino ang pwedeng tawag dito, aamin, aangkin, or sasaluin lahat ng galit ng mga Duterte supporters, mga kabibig. So ito part ito sa show ni Vice Ganda na kung saan kanya inexplain at hindi siya humingi ng sorry mga kabibig. May mensahe lang siya sa mga na-offend sa mga jokes niya. I don't know kung sino ang pinatatamaan niya or baka itong video na ito ay second day. Kasi 2 days yung concert ni Vice Ganda, first day and second day. I don't know, baka sa second day na niya ito na nabigay na mensahe. So panoorin natin kabibig itong mensahe ni Vice Ganda mga kabibig. Hanapin ta muna sa Facebook mga kabibig So I think this one mga kabibig. Natin sabi ni Vice Ganda, bakit kayo na-offend? Wala naman kayo sa concert. Wag kayong ma-offend, sabi ni Vice Ganda. Wala naman kayo dito sa concert para ma-offend, 'di ba? Hindi naman kayo nagbayad. So panoorin natin kabibig at intindihin din natin kung ano ang laman. Hirap ng buhay ngayon, syempre, understandable na pinag-iisipan natin kung saan natin ginagastos sa mga pera natin. And we're very grateful na pinili nyo kami na pagkukulan ng mga ipon ninyo, ng mga pera ninyo. Thank you very much. Maraming salamat. So just enjoy the night. Mas maganda akong be in the moment. Alam mo yun yung mga namimiss natin ginagawa, yung being in the moment. Kasi most of the time, naka-cellphone tayo. Diba? So pag nanonood kayo ng concert, habang nagko-concert, cellphone kayo ng cellphone. Kung wala pinayad natin, magsi-cellphone. So saan yung panonoorin? Sa bahay? Dapat panoorin nyo. Kasi lugi kayo Manonood kayo, isi-cellphone nyo, tapos ipopost nyo. Yung mga hindi nakapagbayad, nakanood ng libre. At ito pang masakit dyan yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad, nag-e-enjoy, hanggang sa pag-uwi, nag-e-enjoy masaya. Yung mga hindi nagbayad, tapos nakinood lang, naklamputa yung ba yung may mga opinion? Aminin nyo! Yung mga nakinood lang sa mga videos daw, yon ang may mga opinion, yon ang mga bashers, I think so. Yun ang mga taong nag-bash kay Vice Ganda. So ito na yata ang mensahe ni Vice Ganda. Sila pa yung na-offend. Ba't kayo na-offend? Wala naman kayo doon. Hindi naman para sa inyo. Hindi naman pinagbayad. Wala naman kayo doon. Hindi naman kayo nagbayad. So ba't kayo na-offend? Hala? Naku, let's proceed. Di ba sila yung na-offend? Sila yung hindi nag-enjoy. Sila yung may ayaw ng mga gago. Kaya kayo may karapatang mag-enjoy dito. Maraming salamat for being here. So yun mga bibig ba, yun ang pinopoint out ni Vice Ganda. So yung mga hindi nagbayad, yung nakinood lang sa mga video na in-upload, yun pa daw ang mahilig mag-comment, mag-bash, magbigay ng opinion sa kung ano ang laman ng kayang concert. Well, in fact, yung mga nagbayad at nakinood at nag-enjoy sa concert, wala silang komento, kundi nag-enjoy lang sila. So, klaro ang mensahe ni Vice Ganda. For me klaro ang mensahe niya na bahala kayo. Kasi hindi naman kayo nagbayad. Bakit kayo na-offend?
So bakit ko naman kayo papatulan? Bakit ko naman kayo pakikinggan? Hindi naman kayo nagbayad sa konsyerto ko. Yung mga nagbayad ay natural, papansinin ko because they paid for the show. So bakit kayo na-offend? Dapat sana yung mga nagbayad ay na-offend sa mga jokes na binitawan ni Vice Ganda. Hindi naman. So tayo, hindi nagbayad, nakinood lang sa mga random videos na pinopost na kung sino ang nagpost dyan. So, wala tayong karapatan para ma-offend. Yun ba ang pinopoint out ni Vice Ganda? Kasi hindi tayo nagbayad ng concert niya. So, bali yung mga nanood, may karapatan silang ma-offend. Kasi nagbayad sila sa konsyerto. So, it means, it's all about money. It's all about kung sino ang nagbayad at kung sino ang hindi nagbayad. So, kung na-offend ka sa jokes ni Vice Ganda, you have to ask yourself, nagbayad ka ba sa show? Or nanood ka lang sa mga uploaded sa Facebook? Kung nanood ka lang sa upload sa Facebook, wala kang karapatan ma-offend. Oh, yun ba ang pinopoint out ni Vice Ganda? O ito ito rin another one. Si Pokwang, hindi natataga na nakapagpigil si Pokwang ba? Talagang dinipensahan na niya si Vice Ganda, lalo ang nanay ni Vice Ganda, na nadadamay na rin sa issue na ito. Sabi naman ni Pokwang, huwag naman po tayong ganyan. Kung may na-offense man sa joke ni Vice, huwag naman po idamay ang nanay kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang nanay. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na babash kami kahit minsan masakit. Huwag naman si Nanay Rosario, please. Pero may nag-reply kay Pokwang, never forget na buong pagmamahal siya. Greet ni PRRD nung birthday at puro magandang salita ang narinig niya sa presidenteng 80 years old. Ito naman ang reply ni Marietta Subong or Pokwang. I'm sure di naman niya nalilimutan yan, pero yung idamay natin ang nanay na hindi naman artista or politiko, mali-mali po. Hindi naman sila ni Rosario ang nagsulat ng script ni Nene or nag-utos sa kanya na gawin ang joke. So merong nag-utos kay Vice Ganda o Vice Ganda ha, gawin mo itong joke na to. Or Vice, sino ang nagsulat sa joke na yun? 'Di ba? Yun po ang mga komento. Sana, itong sabi sana naisip na yan bago niya ginamit pangalan ng dating Pangulo na may mga anak na saktan sa biro niya. Imagine ginamit niya sa concert para lang pagkakitaan niya. That's very bad. Kaya deserve niya na he should experience the same unpleasant treatment or bad behavior that once given to others. Taste his own medicine. Sabi ni Bien ni Uka. Hindi naman aabot sa punto na madadamay pa ang ina. Pero isipin naman din ni Vice ang pangalan ng pamilya niya visceral na may bastos. Yan ba ang anak na pinalaki ng ina niya? Kung ako yung ina ni Vice, pinangaralan ko yan sa kabastusan, sa kapwa, or sa ibang tao. Kung ganyan din kaya ang magulang niya, bastusin at ibuli at pagtatawanan, ano kaya ang mararamdaman ng bastos na yan? From Tata Pislan. Ito pa, joke yun ni Vice Ganda, paano na yan kung ang nanay niya ang gagawin naming joke-joke? From Vicente Sumatin. So yun po ang ibang mga komento ng ating mga netizen. Again, narinig natin I don't know kung ito ba'y mensahe ni Vice Ganda or kanyang explanation sa mga taong na-offend sa kanyang mga jokes. Kasi hindi kayo nagbayad, huwag kayong ma-offend. Pero yung mga nagbayad sa concert niya, kayo ay may karapatang ma-offend sa mga jokes ni Vice Ganda. Well, in fact, I don't know kung merong bang na-offend doon sa place ng konserto ni Vice Ganda. Kasi lahat naman ay nagsikawan, nagpalakpakan, tumawa, nag-enjoy. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Nagsalita na si Vice Ganda noon pa pala ng concert niya. May mensahe siya sa mga na-offend sa mga jokes niya sa Super Diva concert. Bakit kayo na-offend? Sabi ni Vice Ganda dito. Wala naman kayo sa concert. Hindi naman kayo nagbayad.
ito pa yung mga taong na-offend, yung mga taong nakakinood lang sa mga uploaded videos. So walang karapatan para ma-offend kasi hindi kayo nagbayad sa concert. Oh, yun na kabibig. Ano ang iyong reaction? Nagpunta ka ba sa concert ng Vice Ganda? Hindi? Ay, wala kang karapatan ma-offend. Bye everyone! See you next time.